Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po. Salamat po sa Panginoon at magkakasama po ulit tayo ngayon upang purihin siya. Gayon din po sa mga kasama at kapatid natin na nakatutok sa live o online. Welcome po sa ating Sunday Worship Service. At bago po tayo magsimula, hayaan niyo po akong basahin ang sinasabi sa Hebrews 13 verse 15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Kaya po mga kapatid, sa ating pong pagpupuri, sa ating pag-aawitan, ihayag po natin at itaas po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo. At upang pangunahan po tayo sa ating gawain, tinatawagan ko po ang ating kapatid, si Brother Given, upang pangunahan tayo sa pambungad na panalangin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umuat panalangin. Ama namin Diyos na dakila sa lahat. Salamat po muli Lord sa bagong umaga na binigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami magpupurit, magsasamba Panginoon sa iyo. Lord, samahan mo ang bawat isa at patuloy na ingatan, Lord, yung mga taong wala pa rito papunta sa simbahang ito, Panginoon. Lord, tinataas namin ang gawain ito ngayong araw, ang mga workers, Lord, magmula sa musicians, sa mga magpapakanta, O Diyos, patuloy mo, Panginoon, na iparanas namin ang iyong presensya, Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa araw na ito, Lord. Ikaw ang mag-touch, Panginoon, sa aming mga puso. Buksan ang aming isipan sa pakikinig ng iyong salita. Tinataas din namin, Lord, ang maghahayag at magdadala ng iyong salita. Itago mo siya sa inyong likuran at patuloy na i-anoint, Lord. At tanging salita mo lamang, Panginoon, ang lumabas sa kanyang mga labi. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin yung katagumpayan ng gawain ito ngayong umaga. At patuloy na kumilos ang Banal na Espiritu sa buhay namin. Magbigay ng kalakasan, kagalingan, Lord, yung mga salita sa amin. Maging buhay na patutuo ang bawat isa. Tumimo, Lord, sa pinakamatumang bahagi ng aming puso, yung salita, Panginoon. At Lord, ikaw lang mapapurihan, mapasalamatan. Walang ibang maitaas, Panginoon, kundi ang iyong pangalan lamang. Salamat po, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Lord, kundi mapaglingkuran ka. Wala kaming ibang nais, kundi mapapurihan ang iyong nakilang pangalan. Sa araw na ito, Lord, sinasaway namin lahat ng kilos ng kaaway at ito'y hindi namin pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Salamat po muli, O Diyos, at patuloy na maghahari ka sa buhay namin. Patuloy na ang Banal na Espiritu ang maggabay, mag-guide sa amin sa bawat oras, sa bawat araw. Maging kalakasan namin, Panginoon, anong pagsambang ito. Sa mga taong wala pa rito, Lord, gisingin mo, Panginoon, kanilang mga puso at upang hindi sila tamarin at i-encourage mo sila, Lord, na kailangan kanila, Lord, sa bawat araw. Kailangan nilang pumunta dito sa sambahan ito dahil, Lord, ang tanging salita mo lamang, tanging ikaw lamang, Panginoon, ang makapagpapalak at makapagpagaling sa amin. Yung mga salita mo, Lord, kailangan namin sa bawat araw. Turuan mo kami, Panginoon, magpakumbaba. Turuan mo kami, Panginoon, na manatili, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Salamat po, Diyos. Ikaw lang maitaas sa bawat araw. Ikaw lang maitaas sa buhay ng bawat isa. Salamat po. At sa iyo lamang, Lord, namin ibinabalik ang pinamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ngayong umaga ay tunay ng karapat-dapat ang Panginoon sa ating lahat ng papuri at pasasalamat. Kaya ngayong umaga, i-focus po muna natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Ibigay po natin yung pinakang the best na papuri na alay natin sa Kanya ngayong umaga. Sige po, let us worship the Lord.
Ama, itong dalangin na aming inaalay, pawiin mo ang pusong pagat, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad mo'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay.
Maraming salamat, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Patuloy niyo kaming binibigyan, Panginoon, ng unlimited chance para lumapit sa inyo, para humingi ng pagpapakumbaba at habag, Panginoon. Minahal mo kami, Panginoon. Patuloy kaming minamahal, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. Patuloy ka namin tinataas, niluluwalhati, Panginoon. We worship your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Habang po tayong nag-aawitan, muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Batiin po natin ang ating mga nasa kaliwat kanan. Kaya sabihin po natin, good morning. Maraming salamat sa Panginoon sa panibagong umagang pinagkaloob niya sa atin. Karapat-dapat siyang papurihan. Amen. Amen. So let us give the Lord our best praise ngayong umaga. Come on, let us worship the Lord. Pag-asa ko ay nasa iyo. Ngunit di makakapos.
kailan pa man itatakal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang pabantan. Maluwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, hanggang kailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, hanggang kailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, hanggang kailanman. Sabay-sabay po tayo! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Amen! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, hanggang kailanman. Ulit ang pagkakataon. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Hanggang Amen, amen. Patuloy po natin itaas ang ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na nag-iisa ka lamang, Panginoon. Hari ka ng bawat buhay namin ngayon. Kaya ngayong umaga ay nihahayag ko na ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa. Worship you. Ang ngalan Panginoon, hari ka
nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalingaan, iyong ibinigay, walang hukay, O Diyos, sa'yo'y iaalay, O Jesus, tanggapin mo sinasamba ang nag-iisang ikaw, pagmamahal, pagkalingaan, iyong ibinigay, walang hukay, O Diyos, sa'yo'y iaalay, O Jesus, tanggapin mo lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maingat po namin pinabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po na lahat ng papuri at pagsamba ay nararapat lamang po nating ialay sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga puso. Sama-sama po tayong matuto at sama-sama po nating kilalanin pa ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng Kanyang salita. At tinatawag ko na po ang kanyang lingkod upang ihayag ang kanyang salita, Pastora Julita Saklag. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng kanyang lingkod. Ayan, praise God sa panibagong araw na ibinigay ng Lord sa atin, panibagong lakas
na tunay nga tayo po araw-araw ay nakapag-survive sa buhay natin dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po. Salamat sa Panginoon na kahit malamig ang panahon natin ngayon, pinili pa rin natin ang magbigay ng panahon para sa ating Panginoon. Tayo po ang lahat at buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Matthew chapter 6 verses 19 to 21, it says here, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal." Verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Sa salita ng Diyos, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21, "Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso." May the Lord bless the reading of His Word. Let's pray. Aming dakilang Diyos, salamat po sa inyong kabutihan sa buhay po namin. Tunay nga, lahat ng papuri at luwalhati ay para lamang sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan sa buhay po namin, na sa bawat araw-araw, ang dami ng pinagdadaanan sa buhay po namin. Salamat dahil ikaw po ang naranasan po namin. Kalakasan niyo po, ang provision niyo po, ang pag-iingat niyo po, ang nararanasan po namin sa bawat araw-araw. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong pag-ibig na walang hanggan. Salamat. At sa umagang ito, patuloy na nilalapit po namin ang aming mga puso. Ano man yung mga bagay, Lord, na nagawa po namin, na hindi ka po nalugod sa aming pananalita, sa aming isip, sa aming gawa. Linisin niyo po kami sa umagang ito, na malaya ka, Banal na Espiritu, na kumilos, mangusap sa aming puso, na nawa ang iyong salita sa umagang ito ay talagang magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng pag-asa, na sa buhay po namin, na sa paglabas po namin dito, ay malakas kami dahil po sa inyong pangako, sa inyong salita. Samahan niyo po kami at patuloy na abutin niyo po ang aming pangangailangan sa aming puso ngayon. Na sa bawat isa na nakatayo, nakaupo dyan sa upuan, ay patuloy na ikaw po ang maranasan, Panginoon. Salamat po. Tinataas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Upo po ang lahat. Ayan. So marami ngayon ang inuubo po, no? Sipon. Yun ang karamihan ng ngayon dahil sa sobrang lamig. Pero praise God kasi yan lang, no? Ubo at sipon. Okay, bakit po ba tayo nagpapatuloy sa ating buhay? No? Dahil kasi po, ang buhay po natin, ng mga tao, tayo, ay may mga lakbayin. Iba-iba yung mga lakbayin natin. Meron po tayong pinupuntahan na mga mababangin na mga lugar. May mga iba't ibang journey tayo sa buhay po natin. Kaya nga, ang bawat isa na nakaupo dyan ay talagang merong pinagdadaanan yan. Merong nilalakbay ngayon. Kaya, sa biyahe po ng buhay po natin, yung pinagdadaanan natin ngayon, ano kaya? Ano ba yan? Mabangin? Or ang daming-daming mga bato? Ang pinagdadaanan natin ngayon? Pero po, sa dami nating pinagdadaanan, ang dami-dami nating pinagdadaanan, iba-iba, pero meron po tayong common denominator. Lahat po tayo ay merong expectation sa buhay. Tama po ba? Meron po tayong expectation sa buhay. At
Sa umagang ito, kapatid, meron ka bang expectation? Meron ka bang expectation ang gagaling sa Panginoon? Amen. So ang expectation, meron din siyang kakambal. Ano po yung kakambal nito? Siyempre, ayaw po nating huminto sa expectation. Gusto po natin ang reality. No, hindi yung hanggang ano ka lang, every New Year, 'di ba? May New Year resolution ka, hanggang doon lang. Dapat merong reality. No? Ano man yung mga gusto nyong baguhin, dapat merong reality sa expectation natin. Gusto natin mapang-abot itong dalawa na yan. Hindi lang puro expectation. Diba? Sa order nga natin sa Shopee, ang expectation natin, yung nakita ko sa Facebook na nagpapa-sexy pero iba pala. Pag nasa reality, iba pala. Nawa, hindi po yun, no? Ang buhay natin na kung ano yung expectation, ganun din ang magiging reality. So, meron pong malaking gap in between. Paano ba mangyayari yung expectation into reality? Ito po yung kailangan po natin para itong expectation and reality ay magawa po natin. Kailangan po nating deep motivation sa buhay natin. Kailangan malalim po, no? Ano ba yung nagmo-motivate sa'yo ngayon? Bakit ka nagpatuloy sa buhay mo? Ano ba ang motivation mo? Tayo po ay may kanya-kanyang hinahawakan. Meron po tayong kinakapitan na matibay. At dito tayo humahawak. Sa ating buhay, meron po tayong pinanghahawakan. Ano ba yung gustong-gusto po nating panghawakan? We love to hang to. Ano po yun? Una, minsan, ito yung pinanghahawakan natin. Yung traditions or cultures natin. Na palagi nating sinasabi, ito yon. May nagsasabi, ito ang aking kinagisnan. Dito ako lumalaki, naabutan ko ito. So kailangan, ganito din ako. Nga minsan, di ba, pag New Year, bakit maraming mga bakit sa table merong may bigas, may itlog, tapos marami pang pera? Bakit? Dahil saan nyo yan namamana? Saan nyo yan nakukuha? Ayan. Sa tradisyon. Na hanggang ngayon, pinanghahawakan nyo pa rin. Dahil tradisyon. Diba po? Na minsan, nagiging tradisyon na din sa atin, ay magsisimba ako ngayon kasi birthday ko. So, birthday lang. Pag nagiging tradisyon mo na, nagiging culture mo na. Na talagang, ito ang pinanghahawakan ko. And minsan, ito din ang pinanghahawakan natin. Yung education po natin. Ito ang pinag-aaralan ko. Ito ang minamaster ko. Pinanghahawakan ko ito. Kasi yan ang profession ko. Yan ang pinanghahawakan ko. Yung lisensya na meron. Ako, naalala ko lang po na dati, years ago po, na meron pong isang pastor na nagmamasteral siya, nagdoctorate siya. So every time na mag-speak siya, kailangan detailed. Tinuturuan niya yung MC. Kailangan may doctor, reverend. Kailangan ganun. Ganun ang Bakit? Dahil pinanghahawakan natin yun. Tawagin mo ako hindi mo ako pwedeng tawagin na sa pangalan ko, kailangan merong title. So, kasi yan ang pinanghahawakan. Yung meron tayo, kung ano yung natapos natin. And literally, saan tayo kumakapit? Sa literal na kapit. Ano po yun? Connection. Ayan, may connection. Malakas ang loob natin dahil may connection. Na minsan, hindi tayo takot sa pagpuproseso ng mga papers dahil meron tayong connection. Ay, bibigyan ko lang yan, makakapasa na ito. Ay, bibigyan ko lang to ng merienda. Diba? Under the table. Diba? Ginagawa ba natin yan? Diba? Na, hindi ka, confident ka kasi merong connection. Itong mga bagay na ito ay minsan nakakatulong sa buhay po natin. Pero pag dito tayo nakakapit,
merong problema. Bakit po? Ano po ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 19 na binasa po natin kanina? Do not lay up for yourselves treasures on earth. Bakit? Where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Huwag po tayong mag-imbak ng yaman dito sa mundo. Bakit po? Ano ang sabi dito? Treasures on earth. Ano ba itong treasures on earth? Ito po yung self-created rope. Meron tayong iniimbentong hawakan. Meron po tayong iniimbentong pinagkakatiwalaan. Na doon po tayo nagtitiwala. Pero ang problema nito, ano po ang sabi sa verse na ito? Ito ay nasisira. Ito po ay nananakaw. At ngayon, naintindihan po natin bakit ang utos ng Panginoon, siya ang unahin po natin, siya ang unang pagkakatiwalaan po natin, siya ang unang sambahin po natin at wala nang iba. Ang posisyon na ito na pagsamba, pagpupuri ay para lang sa ating Panginoon. Bakit gusto ng Panginoon na siya ang unahin? Ang ating Diyos ba ay egocentric ba siya? Alam niyo po, kasi pag inuuna po natin ang ating Panginoon, ay talagang walang magbabago sa Kanya. Pero pag inuuna po natin itong mga bagay na ito, yung tao, yung connection, yung tradition, yung meron ka, masasaktan po tayo. Masasaktan po tayo. Mawawala yan. Hindi ka forever dyan. Magbabago ang isip niyan. Kung sa tao ko nagtitiwala, minsan, may pinagkatiwalaan ba kayong tao na nagbago ang isip? Diba? Kasi nagbabago ang isip ng tao. Nasisira. Ano ba ang meron ka ngayon na pinagkakatiwalaan? Nasisira po yan. Nalilito. Kaya anumang bagay ang inuuna natin, sinasabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito, anak, unahin mo ako. Unahin mo ako. Bakit? Kasi sure ang Panginoon na mahal ka niya, hindi nagbabago ang Diyos, hindi ka iiwan anuman ang mangyayari sa buhay natin. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Kaya, ano ang sabi ng Panginoon? Huwag mo silang unahin. Huwag nating unahin yung mga bagay na iyon. Ako ang unahin mo. So, at yun ay malalim na kahulugan kung bakit pinapauna ng Diyos sa atin. Hindi lang dahil Diyos siya, kasi nanggagaling pa rin yun sa pagmamahal. Nanggagaling pa rin yun sa pagmamahal. Kaya kung may nauuna sa buhay po nating ibang tao, ibang pagkakataon, negosyo man yan, pera man yan, pinapaalala sa ating Panginoon sa umagang ito na wag natin siyang unahin. Ang Diyos ang unahin natin dahil siya ay tunay na hindi nagbabago sa buhay po natin. Now, and we know kung bakit siya ang uunahin natin. Dahil ito ang counterpart, kung hindi yon Lord, yung mga bagay na yon, ano po? Kung hindi yung treasures on earth, saan? So ano po ang sabi sa verse 20? Lay up yourselves in what? Heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break and steal. Ano po ba itong treasures in heaven na ito? It is God-given motivation. Something that is abstract. Pero, nakikita natin na itong mga bagay na ito na sinasabi ng Panginoon ay totoo. Totoo ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ang tanong sa'yo, sa akin, pag tayo po ay someday mamatay, saan tayo pupunta? Patanong daw sa katabi mo, saan ka pupunta pag namatay ka? Ayan. Ano ang sagot niya? Ayan. Heaven ba ang sagot niya? Or sasabihin natin, ang Diyos lang ang nakakaalam?
No? Dapat alam natin yan. Kasi pangako ng Panginoon yan na kung sino ang mananampalataya kay Hesus Kristo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Saan yun? Sa langit. Sa langit. Saan man ang langit ngayon, ang importante doon, nandoon ang ating Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Kaya, di ba motivation po natin yun? Bakit nagpapatuloy tayo? Kasi gusto natin doon sa lugar ng Panginoon. Yun ang motivation natin. Kaya totoo po yung sabi ng Philippians chapter 1 verse 21. To live is Christ and to die is gain. Bakit? Pag nabubuhay ako, pag buhay pa ako dito, okay yun. Nandito ako sa mundo, kasama ko ang pamilya ko, kasama ko ang Panginoon. Pero kung mamatay ako, okay pa rin. Bakit? Kasi kasama ko ang Panginoon. Kausap ko ang Panginoon. Wala na ako, hindi na ako yung pupunta na mismo sa church kasi kasama-kasama ko na ang Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon. Kaya, ano po ang motivation doon? Sa totoo lang po mga kapatid, saan mang parte po tayo sa buhay natin, nasaan ka ngayon, nandyan ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Nasaan ka ba ngayon? Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Hindi ka, di ba matibay, ito ay isang matibay na ebidensya na talagang sa buhay po natin, magpatuloy tayo dahil kahit saan man tayo, kasama natin ang ating Panginoon. Na minsan, masasabi natin, oo nga no, the mere fact na wala akong pwedeng puntahan dahil laging nandoon ang Panginoon, hindi ba motivation natin, hindi ako mapapano, hindi ako manghihina dahil kasama ko ang aking Panginoon. Kaya tinuloy sa verse na ito, for where your treasure is. Ano ba itong treasure na ito? Ito ay something that you value, yung mahalaga sa'yo. For where our treasures is, there your heart will be also. Motivation. Pinapahalagahan. Ano ang pinahalagahan mo ngayon? Kung saan mo ibinibigay ang oras mo, nandyan ang buhay mo. Ngayon, saan mo binibigay ang oras mo ngayon? Saan mo nilalagak ang oras mo ngayon? Bakit sabi nga dito, heart will be also. Bakit heart? Di ba ang ibig sabihin ng heart is buhay? Diyan natin inuubos. Saan natin inuubos ang oras? Yung buhay po natin, saan natin inuubos yung oras po natin? Kaya mahalaga po na clear po sa atin, oo nga no, saan ko ba inilalagak yung oras ko? Saan ko ba inalalagak ang panahon ko? Hindi naman kapatid, hindi naman po sinasabi ng ating Panginoon na huwag kang magtrabaho. Huwag tayong mag-aral. Ang instruction lang ng Panginoon, ano po? Unahin natin ang Diyos. Unahin natin siya. Kailangan natin si Lord na nandyan sa equation sa buhay po natin. Dahil ano ang pangako niya? Pagpapalain ka niya. Kaya pag pinag-usapan po natin ang salitang motivation, mahirap hindi maisip si David. Sa Bible po, kaya nga, kung ma-imagine po natin, kung recall yung mga ginawa ni David, ang dami-dami niyang achievements sa buhay. Ano bang meron kay David? What's with David? Ano ba ang nasa puso ng isang motivated na tao? Si David po, ang dami niyang accomplishment. Una, David escaped the death threat of King Saul. Nung hinagisan siya ng spear, siya po ay nakatakas doon. And second, ano po ang accomplishment po ni David? David fought and won the battle against Goliath. So familiar po sa atin itong storya na ito, no, na natalo niya po si
Goliath. Natumba niya po ang isang higante sa Philistine. And number 3, David was appointed as the next king over Israel. So siya po ay naging hari. And ano pa? David won over the tribes of Philistines and Amalekites. So, ang dami po, no? Ang daming natalo po ni David. And David conquered many cities and won over many siege. So, hindi lang yung dalawang bansa na yun, kundi ang dami niyang natalo. At ito pa ang pinaka-favorite sa lahat na palagi nating naririnig tungkol kay David. David was pronounced by God as a man of what? After God's own heart. Talagang, ano ba ang sikreto ni David? Bakit nagawa niya ito? Bakit naabot niya itong accomplishments na ito? Ano ba ang sikreto niya? Ngayon, aalamin natin, bakit nagtagumpay si David sa buhay niya? Bakit ang dami-dami niyang accomplishment? In 2 Samuel chapter 7, verse 18, ano po ang sabi dito? Then King David went in and sat before the Lord. Na talagang pagkatapos pumasok ni David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan, umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin. Yun ang sikreto ni David. Ano ba ang sekreto ni David? Regular meeting with the Lord. Tayo po, kailan tayo huli nakikipag-usap sa Panginoon? Kailan po tayo nakikipag-meeting kay Lord? Alam niyo po, napakabilis po ng ang panahon ngayon, napakabilis ng araw ngayon, ang oras. Kung pwede lang natin sabihin, ano muna, time out muna. Diba? Ang bilis. Kaka-New Year pa lang. Next na naman, hihintayin na naman natin ang panibagong New Year. Diba? Napakabilis ng oras ngayon. Kanina, gising na gising ka, ngayon tulog ka na. Diba? Napakabilis ng oras. Na talagang, meaning to say, regular meeting with the Lord, meaning to say, lagi po tayong may usap sa Panginoon. Kasi everyday sa buhay natin, lagi tayong nagmamadali. Sino dito ang hindi nagmamadali? Palagi, di ba? Tayo, lalong-lalo na ang mga nanay, nagmamadali, bilisan mo, magluluto pa ako, bilisan mo, maglalaba pa ako. No, mga tatay naman, bilisan mo, maabutan ako ng traffic. Ang bilisan mo, may kakausapin pa ako. And, ang dulo, dahil sa mamadali natin, ang dami nating iniisip, ang dulo, wala nang usap sa Panginoon. At totoo yun. At talagang ang dami mong iniisip, nakalimutan mo yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, kaya pala hindi tayo namomotivate sa ginagawa natin. Bakit? Dahil hindi natin namimit, nakakausap yung dapat unahin sa umaga. At ano yun? Yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Yung manalangin po tayo. Nakakalimutan po natin na talaga itong bagay na ito ay napaka-importante. At karamihan sa mga Christian, ito ang nakakalimutan. Yung sa umaga ay kausapin ang ating Panginoon. Sino dito bago nag-church nananalangin? Or baka dahil magpa-plansya pa ako, magluluto pa ako, malilate ako sa simbahan, ayun, nakalimutan manalangin. Diba? So, importante po ang manalangin. Kasi sabi po sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7, ano po ang sabi dito? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your heart requests be known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat.
Pag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo na at ang kapayapaang ito ay hindi ka na kayang unawain ng tao. Ano ang magagawa ng panalangin? Hindi ka nagiging, anxious, hindi ka na mag-worry. Dahil pinag-pray mo na yun. Kaya, pagtanto po natin, yung oras, yung panahon na masyado tayong taranta, yung panahon na gulong-gulo tayo, yung relax tayo, sa panahon na lahat na lang ng mga bagay na hindi dapat kinataranta, anong nangyayari? Kinataranta po natin. Or vice versa, malaki ang kinalaman dito sa pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Kaya ano po ang magagawa ng panalangin? Dito na-reveal po ang statement. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard our what? Hearts, sa puso po natin and minds through Jesus Christ. Ito yung kakaibang peace. Ito yung kakaibang kapayapaan na hindi mo kayang bilhin, na hindi natin kayang bilhin. Hindi pwedeng ibigay ng solusyon. Di ba masaya tayo pag nakuha natin ang solusyon? Pero ito, kakaiba itong peace na ito. Kakaiba itong kapayapaan na ito, which surpasses beyond all understanding. Meaning to say, yung natataranta ang lahat, yung gulong-gulo na ang lahat, ikaw, nagtataka ka rin sa sarili mo, oo nga no? Ba't iba yung feeling ko? Bakit iba yung nararamdaman ko? Parang normal pa rin ang ko ngayon, sitwasyon ko ngayon. Na at the end of the day, wala ba akong pakialam talaga sa kanila? Na sila natataranta pero ako relax lang, kalma lang. Alam ko kasi, may Diyos ako, at siya na ang bahala sa mga pinagdadaanan ko. Ang gagawin ko lang ay manatiling tapat sa Kanya, sasamba sa Kanya, kasi sagot ako ng tatay ko sa langit. Yun ba ang natin, pakiramdam natin? Dahil nananalangin tayo, di ba doon natin dinadala ang buhay po natin? And minsan madaling sabihin, madaling i-preach, pero pag nandoon na sa sitwasyon na yon, nakakalimutan na talaga ang mga bagay na yon to pray. Kaya, every day, kailangan natin panghawakan yung pangako ng Panginoon. Kailangan natin gawin yung tinuturo ng Panginoon pag tayo po ay nandoon sa mga problema. Dahil sa panalangin, mapapayapa tayo. Nagiging motivated tayo sa buhay po natin pag inuuna po natin ang Panginoon. Kaya ang sabi po ni David sa 2 Samuel chapter 7 verse 18, Who am I, O Lord? Who am I? O Panginoon, sino po ako? Kaya itong tanong na ito with different meaning, ano po ba ang meaning nitong who am I? It might be a question of identity. Na who am I? Meaning to say, what is my purpose? Ano ba ang dahilan ko bakit nandito ako, Panginoon? Sino ba ako? Yan ba ang ibig sabihin ni David na nung tinanong, who am I? Or a question of proud. Na minsan sinasabi natin, alam mo ba kung sino ba talaga ako, Panginoon? Sino ba talaga ako? A question of proud. Kilala mo ba ako, Panginoon? Na minsan siguro sa buhay natin, ganun ang question natin, ang tanong sa Panginoon. And it might be a question of gratefulness. Na minsan sinasabi natin, Lord, sino ba ako? Na dinala mo ako dito sa sitwasyon na ito, na talagang pinagpala mo ako. Sino ba ako para pagpalain mo, Panginoon? Na minsan, natatanong ba natin sa sarili niyan, Lord, sino ba ako na
You have brought me this far. Na talaga ang dami ko nang naabot. Sa totoo lang po, pag iniisip po natin, oo nga no, sino ba ako? Sino ba tayo? Sino ba tayo na bibigyan ng buhay ng Panginoon? Sino ba tayo na hindi tayo nananalangin? Lord, bigyan mo ako, buhayin mo ako, pero binuhay tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng hininga ng Panginoon. Sino ba tayo para bigyan ng bahay? Lahat tayo nakatira sa maayos na bahay. Sino ba tayo para makapunta dito na malakas? Para magsamba sa ating Panginoon. Sino ba tayo para bigyan ng anak? Sino ba tayo para bigyan ng mga sasakyan? Sino ba tayo? Na talagang, sa totoo lang kapatid, wala po talaga tayong mapagmamalaki sa sarili natin. Pero talagang itong Diyos na sinasamba natin, mahal lang talaga tayo. Mahal lang talaga tayo. Kaya, mapapatanong ka na lang with so much humility, Lord, who am I? Sino ako? Sino ba ako para magpipreach? Sino ba ako para maglingkod? Sino ba ako para mag-usher? Sino ba ako para magturo? Sino ba ako para makatugtog dito sa simbahan? That's David's secret motivation. Gratefulness is his art of praise. Ito po yung version ng papasalamat po ni King David. Masyado siyang grateful sa ating Panginoon. Kaya sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, sabi dito, for every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinanggap ng may, pasasalamat. Masyadong marami na tayong natanggap na minsan, nakakalimutan natin, oo nga pala, bigay ito ng Diyos sa akin. Bakit? Dahil nandyan na, naging normal na sa atin. Kailan po tayo huling nagpapa-thank you? Lord, salamat sa binigay mong asawa sa akin. Or palagi kang nagre-reklamo sa asawa mo na gusto mo nang ibalik sa parents. Diba? Kailan ka huling nagpapasalamat sa Panginoon? Lord, salamat sa asawa ko na binigay mo. Salamat, Panginoon, sa mga anak ko na binigay mo. Or sinasabi mo, sana wala na akong anak. Sana hindi na lang kayo lumabas. Diba? Kailan kayo nagpasalamat sa Panginoon dahil binigyan kayo ng anak? Or kailan kayo nagpasalamat, Lord, salamat sa binigay mo na magulang sa akin? Nagpapasalamat ba tayo doon sa mga bagay na iyon? Salamat, Panginoon. Kailan tayo naging grateful sa ating Panginoon? Gratefulness is art of praise. Maraming dapat ipagpasalamat sa buhay. Di ba po? Ang dami. Kaya sabi po sa Psalm chapter 106 verse 1, praise the Lord, or give thanks to the Lord, for He is what? Good. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Kaya karapat-dapat po siyang pasalamatan. For His mercy endures forever. Hindi nagbabago, hindi humihinto ang kabutihan ng ating Panginoon. Sino po dito nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Amen. Naging mabuti pala si Lord sa iyo. Naging mabuti pala si Lord sa akin. Naging tapat pala ang Lord sa buhay natin. Kaya ano po, let be thankful to the Lord. Hayaan natin sasabihin, Lord, salamat. Kaya ngayon, hayaan mong sambahin kita. Hayaan mong pasalamatan kita. Hayaan mong dakilain kita dahil ang dami mong ginawa sa buhay ko, Panginoon. At talagang ganon kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kaya ano po ang sabi sa 2 Samuel chapter 7 verse 27? For you, O Lord, O host, God of Israel, have revealed this to your servant. Anong nire-reveal po ng Panginoon? It is an experience of God's revelation. He has this, first-hand
revelation. Tayo po mga tao, tuwang-tuwa po tayo pag tayo po ang unang nakabalita. Pag sinasabi, uy, alam mo ba, ikaw lang ito ha, ikaw lang sinasabihan ko, ikaw lang ang nakakaalam nito. Di ba, ang tuwa-tuwa tayo nun? Ito naman, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Alam niyo po kapatid, tuwang-tuwang sabihin ng Panginoon sa atin, ang ano, John 15 verse 15, ano po ang sabi? No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is, but I have called you, what? Friends. For all things that is heard for my Father, I have made known to you. Yung master, yung servant, hindi kita tinatawag na servant. Bakit? Pag master, ako ba sasabihin ko kung anong sikreto ko, is-servant ka lang. Pero iba ang Panginoon. Ang sabi niya, I have called you friends. Imagine yung hari ng hari, Diyos ng mga Diyos, gusto maging kaibigan tayo. Amen? Di ba mapapatanong ko na lang, who am I? Sino ba ako? Seryoso ka ba, Lord? Ang damot-damot ko. Seryoso ka ba, Lord? Na makasalanan ako, na talagang pero pinili yan ng Panginoon na makipagkaibigan sa atin. Ano po ang sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Kapatid, ang iniisip ng Panginoon ay kabutihan para sa atin. Kabutihan para sa atin at hindi kasamaan. Magandang binubuksan po natin na talagang ang puso natin, kailangan natin panghawakan yung pangako ng Panginoon na ang lahat ng ginagawa po sa atin ay para sa ating kabutihan. Kaya sabi po ni David sa chapter 7 verse 28, You are God and your words are true. Totoo ang Diyos. Totoo ang sinasabi mo, Panginoon. Kasi naranasan talaga ni David. Totoo nakikita ko nangyayari. Pag may sinasabi ka, hindi ka nag-joke. Hindi. Ginagawa mo. Na talagang oo nga pala, Diyos ka. Na dahil totoo ang sinasabi mo, ano ba ang motivation natin? Totoo ang sinasabi ng Panginoon, ano ba ang motivation natin? Una, God's Word. Yung Scripture. Ito yung pwede nating motivation. Bakit? Ano po ba ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? For the Word of God is alive and what? Active. So sharpened than any double-edged sword. It means real time. Ano ba ang ibig sabihin ng alive and active? It's real time. Na minsan, nawawala tayo sa direksyon, nawawala tayo sa buhay natin, nawawalan tayo ng pag-asa. Pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, ano ang nangyayari po sa atin? Merong nangyayari. Merong kumukurot sa ating puso. Na minsan, pag nahihirapan tayo, dahil nabasa natin ang salita ng Panginoon, naging motivated tayo sa buhay natin. Dahil nakausap po natin ang ating Panginoon. Kapatid, paano ka mananatiling mahina kung ang Diyos mo ay hindi nang hihina? Hindi lang tayo lumalapit o dumidikit sa Diyos. Tayo ngayon, sino ba ang nanghihina ngayon? Let's reflect. Bakit tayo nanghihina? Siguro kulang tayo ng paglapit sa ating Panginoon. Kailangan nating dumikit sa Panginoon. Bakit hindi pwedeng manatiling manghina? Hindi ko po sinasabi na imposible ang manghina. Dahil tao po tayo, mararanasan po natin yan. Kinakapos tayo, nanghihina tayo. Pero hindi tayo pwedeng manatili doon. Hindi tayo pwedeng manatili doon na manghina forever. Bakit? Yung Diyos natin, kahit kailanman, hindi nanghihina. Pag dumidikit tayo sa Diyos, lumalakas tayo. Pag sumasamba tayo, lumalakas po tayo. Pag dumidikit tayo sa Panginoon, nanunumbalik ang ating lakas at pangarap sa buhay. Dito tayo sa tahanan ng Diyos ngayon, siguro kanina na-discourage kayo, ang dami niyong iniisip,
every time na lumalapit tayo sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, na naging motivated tayo sa buhay natin, na patuloy ako sa buhay ko dahil kasama ko ang Panginoon. Alam niyo po, gustong-gusto ng Panginoon na isuko natin yung meron tayo sa ating Panginoon. Kasi gusto niyang pagpapalain niya tayo. Gusto niya talagang tulungan niya tayo. Real time. Ano pa ang nagawa nito? Anong sabi? It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. Ano po ba itong it can penetrate? Nanonood yung salita ng Panginoon. Sa mga hati. Sino ba ang hati? Tayong mga tao. Hati tayo sa desisyon, hati tayo sa buhay, hati tayo sa oras, hati tayo sa pagmamahal. Puro hati, chop-chop. Naranasan ba natin yan? Na ang desisyon natin, hindi tayo sure? Naranasan ba natin yan, yung pagmamahal natin? Hati din. Sino ang nagbubuo nito sa atin? Pag lumalapit tayo kay Lord. Nabubuo tayo, nagkakaroon tayo ng solid decision. Oo nga, no? Magmamahal ako. Oo nga, no? Maglilingkod ako. Oo nga, no? Hindi na ako magyayabang. Oo nga, no? Kailangan kong magpatawad. Hihingi ako ng tawad. Nabubuo po tayo. Ano ang nagagawa pati sa mga kasukasuhan na nunuot sa ating narrow? Ganito na napakapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Bakit? Ano ang sabi sa pangalawang Timothy 3:16? Bakit ganon? Ano ang sabi? All scripture is God, what? Breath. Hinihingahan kasi ng Panginoon. Kaya meron ka pang yarihan. Ano po yun? It is useful for teaching, rebuking, and training in righteousness. Ano ang sabi? So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. May kapangyarihan po dahil hinihingahan po ito ng ating Diyos. At ano pa po ang motivation natin? God's love and promise. Ano po ba itong God's love and promise? In 1 John chapter 4 verses 9 to 10, sabi dito, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Bakit may real love? Pag-usapan natin ang pagmamahal ng tao. Mahilig po tayo sa ganito. Ganito tayo magmahal. Sige, ikaw muna. Pag ginagawa mo ito, mamahalin kita. Tama po ba? Ginagawa mo ito, so gagawin ko din ito sa'yo. Yun ang pagmamahal. Alam mo, bakit ko ginagawa ito? Dahil sa ginagawa mo din sa akin. Pag ginagawa mo ito sa akin, tingnan mo, mahalin mo ako, mamahalin din kita. That's the love of man. Ikaw muna ang mauna. Yan ang pag-ibig ng tao. Ibahin po natin ang Panginoon. Wala ka pang ginawa, sabi ni Lord, mahal kita kahit wala ka pang ginagawa, mahal kita, hindi mo pa ako mahal kita, hindi mo pa ako sinasamba, at kinilalang Diyos, mahal kita nung hindi mo pa ako naging Diyos sa buhay mo. Nung hindi mo pa ako kilala, namatay na si Kristo dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Ngayon ka pa ba mag-iisip, magdududa kung pagpapalain ka ng Panginoon? Isang kadamakmak na ang ginawa ng Diyos sa iyo, sa ating buhay. Kapatid, hindi ka iniwan ng Panginoon. Mahal ka niya at marami siyang plano sa buhay natin, sa buhay mo. Kaya ano po ba ang sabi ng Numbers chapter 23 verse 19? God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act?
that he promised and not fulfill? Meron kaya siyang sasabihin na hindi niya gagawin? Meron kaya siyang babanggitin na hindi niya totohanin? Na kagaya natin? Yung sinasabi niya, gagawin niya, kaya kapatid, panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon. Dahil gagawin niya, dahil tutuparin niya sa buhay po natin. And the last one is God's goodness. Alam niyo po sa buhay natin, ang dami-dami nating hindi sure sa buhay natin. Tama? Ang dami nating mga katanungan sa buhay po natin na hindi po tayo sure. Pero ito kapatid, 100% sure po tayo. In Psalm 23 verse 6, ano po ang sabi dito? Surely, goodness and mercy shall follow me all what? The days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kapatid, ito po ang isang sigurado. Hinahabol ka ng pagpapala ng Diyos. Hinahabol tayo ng pagpapala ng Diyos. Ito yung sigurado, hindi tumitigil ang Diyos na mahalin tayo, hindi tumitigil ang Diyos na pagpapalain tayo. Kaya, ikaw na hindi sigurado, kung itutuloy ang buhay mo, kapatid, sinasabi ng Panginoon, wag naman. Kung ikaw ay hindi sigurado, ako sigurado na mahal kita, iingatan kita, pagpapalain kita. Sigurado ang Panginoon doon. Sigurado ang Diyos. Sigurado ang Diyos, tatapusin niya ang sinimulan niya sa buhay po natin. Kaya sabi po ni David, ano po ang tanong in 2 Samuel verse 20, now what more can David say to you? For you, Lord God, know your servant. Ano pa ba ang masasabi ko? Wala na akong masasabi. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa buhay ko. Ano ba yung motivation natin sa buhay? Let's remember YPG. Word, promises, and God's goodness in our lives. And this is more enough para ituloy ang buhay natin ngayon sa Panginoon. Kaya, kapatid, huwag po tayong sumuko sa buhay natin. Ano man ang pinagdadaanan po natin, panghawakan natin yung pangako ng Panginoon na mahal kita anak, hindi kita iiwan, at patuloy na ang kabutihan ko ay nandyan sa'yo, na dumadaloy. Kaya in conclusion po, itong this Sistine Chapel ceiling, painted by Michelangelo, yung kaibigan niya nagtanong sa kanya, oh, Michael, bakit sa dulong-dulo, nag-draw ka pa dyan, hindi naman niya nakikita ng Panginoon, ng mga tao, sa ang sulok. Sabi niya sa kaibigan niya, oh, ikaw naman, hindi naman yan nakikita ng tao, pero nakikita yan ng Panginoon ang ginagawa ko. God will see. Kapatid, kung anong meron ka ngayon, pagkakataon ngayon, pakiramdam mo na hindi ka napapansin, hindi ka nakikita, kapatid, kitang-kita ng Diyos ang pinagdadaanan mo ngayon. Kitang-kita ng Diyos ang iyak mo. Kitang-kita ng Diyos yung struggle mo sa buhay, yung problema mo na pinagdadaanan mo. Sana wag kang manatili dyan sa problema mo, sa iniiyakan mo. Sumamba ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Purihin mo ang Diyos. Dahil ano ang magbibigay sa atin? Kalakasan pag tayo po ay dumikit at lumapit sa ating Panginoon. Kaya patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon. Dahil yung pinagdadaanan mo, mas malaki pa at higit pa ang pagpapala ng Diyos na mararating mo, na maaabot mo. Sabi nga, count your blessings, name them one by one. Isipin mo ngayon kapatid, ano ba yung mga pagpapala ni binigay ng Diyos sa'yo? Kaya ba yung pantayan sa pinagdadaanan mo? Iba, ang daming pinagpala, ang daming binigay ng Diyos sa atin. Kaya sa umagang ito, kapatid, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa Kanyang ginawa sa buhay po natin. Tayo po ang lahat at pasalamatan natin ang Panginoon na tunay nga kay buti-buti ng ating Panginoon na talagang sa buhay po natin, sino ba ako?
na nandito ako, na talagang pinagpala sa Panginoon. Kaya sa ngayong umaga, pagbulay-bulayan natin, ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin na karapat-dapat siyang pasalamatan? Ano ba yung binigay ng Diyos sa'yo na karapat-dapat na sambahin siya, karapat-dapat na dakilain ang ating Panginoon? Kaya tunay nga na sa buhay po natin, napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng pag-awit na ito, na kay buti-buti ng ating Panginoon, na karapat-dapat siyang purihan. Kaya i-express natin ang pasasalamat natin sa ating Panginoon sa umagang ito. Isigaw natin na, Lord, kay buti-buti mo, Panginoon. Nasabi ngang ni David, wala na akong maisasambit dahil napakabuti mo, Panginoon. Ngayon, umaga, isabihin natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Ano man yung ginawa niya sa buhay natin, ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, i-focus natin ano yung ginawa ng Diyos na talagang tapat siya sa atin. Ang iyong awa ay mamapasa walang hanggan. Sabihin natin ulit, buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Ang iyong kaawa ay mapasa walang hanggan. Purihin natin siya, sambahin natin ang Panginoon. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti sila natin, mabuti, mabuti. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, napakabuti niyo po sa buhay po namin. Hindi kayang pantayan yung ginawa niyo po sa buhay po namin. Na talaga ang dami-dami niyo na po ginawa sa amin. Kung paano niyo po kami pinagpala, kung paano niyo po kami binigyan ng buhay na makapaglingkod po sa inyo, kung paano niyo po kami iniingatan araw-araw na nakakapunta po kami sa iyong bahay-sambahan.
Salamat po dahil sa tuwing kami po ay nanghihina, pangako niyo po, pag kami po ay lumalapit sa inyo, lumalakas kami dahil po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, na minsan nanghihina po kami, nakakalimutan po namin na lumapit, na dumikit po sa inyo. Nawa sa buhay po namin, iba-iba man ang pinagdadaanan po namin, ay maaalala po namin yung kagayang ginawa po ni David, na lumapit po sa inyo, panghawakan yung pangako niyo po. At kahit sa sitwasyon na kami po ay dumadaan sa mga iba't ibang problema, nandoon pa rin yung pusong nagpapasalamat po sa inyo. Panginoon, patuloy na sa paglabas po namin, ang inyong kalakasan, ang iyong presensya, ang maranasan po ng bawat isa. Hindi ko man alam, Panginoon, ang bawat pinagdadaanan dito, ano man yung journey nila, panalangin ko po, samahan niyo po sila. Ikaw po ang maranasan nila, ang kalakasan niyo po, ang pag-ibig niyo po, ang maranasan ng bawat isa. Dahil sabi niyo po, ang inyong awa, ang inyong pag-ibig, ay mananatili sa inyong mga anak na nagtitiwala at lumalapit po sa inyo. Salamat, Panginoon. Patuloy na pinagkakatiwala po namin ang mga pinagdadaanan namin. Patuloy na pinagkakatiwala po namin ang buhay namin sa inyo. Dahil ikaw ang may hawak nito at ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Tinataas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa at ngayon naman po dadako po tayo sa ating pagbibigay. Samahan niyo po akong i-open ang ating mga Bible sa Proverbs 11:24 and 25. Sabi dito, one person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refresh, others will be refreshed. Gaya nga ng preaching ni Pastora, napakapalad natin na meron tayong Lord na laging nagpo-provide sa atin. Alam niyo po ba nung maliit ako, pag nakakakita ako ng V, naaalala ko yung mga honey, lalo ngayon may ubo tayo, di ba? Yun yung laging binibigay ng mga magulang natin na honey. Pero you know what? Bee don't just give honey. They give by multiplying what is already exists. Kumbaga, nagbibigay po ang mga bee ng honey, hindi lang dahil para sa kanilang hive, because of the future generations. Di ba ang laking help ng mga honey sa atin, ng mga bees? So ganun po, meron silang process na hindi lang sila nagbibigay ng product na yun. Meron tong multiplying what already exists. Kumbaga meron na sila, nagbinumultiply pa nila yon. Gaya po ng honey, when we give, kailangan may process din. When we give, ipaprocess muna natin, Lord, naging mabuti ka for the week. Nagkaroon ako ng trabaho dahil malakas ako because yung strength ko galing sa inyo. Yun po yung pag-process natin ng mga kabutihan ng Panginoon. At pag na-process natin yon, doon tayo dadaan sa trust. When we give, andun yung ating pagtitiwala sa Panginoon na ang lahat ng meron tayo, kanino po nang gagaling? Sa ating Panginoon. Ayan. So when we give, it is a process and a trust. Ayan. Sige po, hindi lang ito kung magkano yung maiiwan sa wallet, kundi sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ay magpasalamat at manalangin. Panginoon, patawad kung minsan hindi po namin nare-realize yung kabutihan nyo at dumarating po sa point na parang nagda-doubt kami. Kasi iniisip namin, Panginoon, baka kulangin kami for the week. Pero when we think of the process and trust, naaalala namin, Panginoon, na napakabuti niyo po. Yung mga simple things and little things na nangyayari po sa buhay namin, it's a blessing. Ang dami-dami po nun. At minsan hindi namin nakikita yon. Turuan mo po kami, Panginoon, na i-appreciate yung mga bagay na lagi niyo pong binibigay sa amin, katulad ng pagising namin sa umaga, yung pamilyang meron kami. It's a blessing, oh God.
Nagpapasalamat kami sa kabutihan niyo sa buhay namin at patuloy po namin na ipinagkakatiwala at inaasa sa inyo, Lord, na turuan niyo po kami maging grateful sa lahat ng mga biyaya na tatanggap namin at alalahanin namin na ang lahat na meron kami comes from you. Salamat muli, Panginoon. Purihin po kayo sa buhay namin at maraming salamat dun sa pagtitiwala na itinatanim mo po sa puso namin, Panginoon. We thank you again and we love you. In Jesus' mighty name we pray, amen. Smile as we give po. Ayan, at sa mga nais pong magkaloob sa ating bank account or GCash account, na sa ating pong screen ang ating mga account numbers. At meron din po tayong ipapaikot na basket upang magbigay tulong po sa ating kapatid na namatayan, ang pamilya po ni Sister Patricia Roy. Ayan. Kung ano po yung kaya po nating ibigay upang makapagbigay tulong po sa kanila, pwede nyo pong ihulog din po sa basket. Ayan. Dako na po tayo sa ating morning announcements. Tuloy-tuloy po ang ating Sunday School every Sunday at 7:20 a.m. sa mga may kakayahan pong gumising ng maaga o gising po tayo ng maaga para po makadalo po tayo sa ating Sunday School. Dito po, mas marami po tayong matututunan tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa salita ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy din po ang ating DCJCC Sunday Service, ang ating pong main service o first service at 8 a.m. and second service at 10:30 a.m. Meron din po tayong Junior Youth Service para po sa mga 10 to 13 years old at 2 p.m. Ngayon po, next month po, ang buong February po, meron po silang series na Love Express 2.0. So, paatinin niyo po yung inyong mga anak. Gayon din po, para sa mga 13 years old pataas, meron po tayong Youth Unlimited at 4 p.m. And make sure po to follow all our DCJCC social media account para po sa lahat ng ating church updates. At nagpapatuloy din po ang ating mga gawain, ang ating pong DCJCC Evening Devotion every Thursday, 8 p.m. via our Facebook group. At ang ating pong mga on-site prayer meeting naman po, every Wednesday, meron po tayong Women's Prayer Meeting at 4 p.m., Men's Prayer Meeting every Sunday at 4 p.m., 4 p.m. na po sila except 4th Sunday of the month. At Youth Prayer Meeting every Wednesday at 7 p.m. Para naman po sa ating mga fellowships, ang women's po, meron po tayong every 3rd Saturday fellowship at 2 p.m. At by February 21 po, meron po silang Zumbadis. Yan, sa Bonica Court po. Ayan, attend po tayo, mga kananayan o mga kababaihan. Gayon din po ang men's, every 4th Sunday of the month naman po ang kanilang men's fellowship at 2 p.m. Yan. Mamaya po, meron pong men's fellowship. So, paatinin niyo po yung inyong mga asawa. Nang sa gayon po, makasama po sila o makapakinig po sila ng salita ng ating Panginoon. At sa mga nangangailangan naman po ng counseling or wisdom, o major life decision man yan, guidance, or any questions in general, maaari po kayong magpabook ng schedule para makapag-counseling with our pastors and leaders. I-message na lang po ang ating Facebook page. Para naman po sa PH 240 announcement, may pasok po ang Batch 2 next Saturday at 7:45 a.m. Yan. At sa mga hinihipo po ng Panginoon, meron po tayong naghahanap po ng members o workers ang evangelism department o ministry na makakasama po nilang humayo at mag-house to house. Ayan, sa mga hinihipo po ng Lord, kung hinihipo po ng Lord ang inyong mga puso upang maging bahagi po ng kanyang ministeryo, lapit lamang po kayo kay Sister Fe or Sister Beron. At sa mga gusto naman pong ipadedicate ang kanilang mga anak, pwede pong magpalista sa office ng PH 240 o kontakin lamang po si Ate Badet. Ang schedule po ng ating dedication ay every 3rd Sunday of the month at ang requirements lang po is photocopy ng birth certificate po ng bata.
Kung sino naman po ang gustong magpakasal dito sa ating church or through our church, kontakin lang din po si Ate Badet para po ma-explain po sa inyo kung ano man po yung mga need na requirements. At tuloy-tuloy din po ang ating 5 pesos per day o ang ating pong mission fund. Ito po yung ginagamit every time na meron po tayong mission sa Bicol or sa iba pang daughter churches po natin. Pwede po kayong kumuha ng blue or red na sobre sa Asher's table po. Gayon din po ang ating heart box o prayer request box. Nasa Asher table din po ito. Para po sa iba pang announcement and benediction, tinatawagan ko na po ang ating Pastora Jen Minggoy. Praise God. Napagpala po ba tayong lahat? Amen. Nawa po, katulad po ng kanyang salita na ating napakinggan na tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang ating kayamanan. Marami po tayong iniimpok dito sa lupa. Tama po ba? Marami tayong binavalue, pero mas i-value po natin ang Lord above all else. Amen po ba? Pwede niyo po bang kalabitin o batiin ang iyong mga katabi? Yan. Napagpala ka ba? Sabihin niyo nga po. Amen. At patuloy po tayong ma-motivate ng kanyang salita, ng kanyang mga pangako. And syempre, ang kanyang kabutihan. Araw-araw po ba mabuti ang Lord sa ating buhay? Amen. Di ba lagi nga po sinasabi, every gising is a blessing. Kaya po, mapalad po tayong lahat dahil araw-araw niya pong pinapadama ang kanyang kabutihan. Kahit po tayo ay nagkukulang, di ba? Kahit hindi po tayo karapat-dapat, pero yung goodness po ng Lord ay lagi tayong hahabulin. Amen? Ganun po katapat at mabuti ang ating Panginoon. Sige po, tayo na po tayong lahat bilang pagtatapos po ng ating gawain. At napakabilis po ng panahon. It's the last Sunday. Tama po, ng January. Next Sunday, February na, no? Sunod, December na. Ganun po talaga kabilis. At nawa po, we value our time. We value the days na binibigay ng Panginoon. At we cherish it every day sa kanyang kabutihan. Sige po, tayo po ay manalangin. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, dinadakila. Tunay na karapat-dapat ka po, O Diyos, na ikay alayan ng pagsamba, pagluwalhati, papuri, at pasasalamat. Salamat, O Lord, na muli niyo po kaming pinatatatag, pinalalakas ng iyong mga salita. Salamat, O Lord, sa paalala ng iyong mga salita na ang kabutihan mo ay laging sariwa sa araw-araw. Ang iyong mga pangako, Panginoon, ay hindi nagkakamali. Lagi itong totoo at tapat sa aming buhay. Salamat, O Lord, sa iyong mga pangako na kami iyong hindi iwan ni pababayaan man. Nahawak mo ang aming buhay at itinuturing mo kaming kaibigan at pamilya. Salamat, O Lord, dahil ito yung nagpapamotivate sa amin na magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap naming nararanasan, sa kabila ng mga pagsubok, mga struggles, mga challenges, O Lord, ng aming buhay. Meron kaming Diyos na malalapitan. Merong Diyos na handang tumulong at umabot ng kanyang kamay, ng kanyang tulong sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyong mga pangako, sa iyong mga pagsama at pangunguna sa aming buhay. Panginoon, dinadalangin ko po ang iyong mensahera na ginamit mo. Salamat sa buhay niya. Salamat na ginamit mo siya to reveal your word. Patuloy mo siyang pagpalain, ingatan, maging ang kanyang family, ang kanyang pagmiministry, O Lord, sa Kakalog. Patuloy mo siyang gamitin, O Lord, para marami pang kaluluwa ang makakilala sa inyo. Patuloy mo siyang palakasin physically, emotionally, spiritually, at patuloy na maibigay niya ng dakila, Panginoon, ng kanyang buhay para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, O Diyos. Tinataas din po namin, Panginoon, ang aming mga kapastoran, especially our Pastor Pete na nasa Bicol. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Pagpunta roon at Lord, magamit mo ang kanyang buhay roon para marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa inyo. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat,
direksyon, Panginoon. Manguna sa kanyang buhay together with Mami Guy. Palakasin mo sila physically, O God, at maranasan nila ang pangunguna at paggabay niyo, Panginoon, sa mga pinapagawa mo pa sa kanya, patuloy na ikaw ang maitaas sa kanyang buhay. Tinataas ko din po, O Diyos, ang mga kapatiran namin na nasa kasakitan, O Diyos. O Lord, kita niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang nararamdaman. Panginoon, Lord, we pray for healing in the name of Jesus Christ. Wala pong imposible sa inyo, sa inyong mga latay. Panginoon, dinideklara namin ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Pagalingin niyo po sila physically, O God. Maranasan nila ang complete healing in your name, Jesus Christ. Salamat, O Diyos. At Lord, sa mga kapatiran namin nakakaramdam ng kalungkutan, kabiguan, Panginoon, sa kanilang puso at isipan, palakasin niyo po sila, Panginoon. Palakasin niyo po sila mightily. Maranasan nila ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Maranasan nila yung kasiglahan ng ang kagalakan, Panginoon, that surpasses all understanding. At Lord, ikaw din po mag-provide na kanilang mga pangailangan. Nag-worry man sila, Panginoon, financially. Ikaw ang patuloy na tumugon nito, mag-provide nito. Ibuhos niyo po ang pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Maranasan nila ang pangunguna at paggabay niyo sa kanilang mga buhay. Naalala din po namin, mga kapatiran, na wala po rito, Lord God, patuloy mo silang encourage sa araw-araw at wala silang ibang naisin na ikaw ay maitaas, ikaw ay mapapurihan, Panginoon. Lord, as we face this week, O God, patuloy na samahan niyo po kami, pangunahan niyo po kami, palakasin sa bawat magulang, O Lord, nagtatrabaho. Give them the protection, the wisdom, the knowledge, O God, the strength, O God, para magawa po nila yung best nila para ikay mapaglingkuran at maitaas sa kanilang buhay at magawa po nila yung the best nila sa kanilang pagtatrabaho. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Give us the excitement na bumalik muli dito sa sambahang ito at patuloy na ikaw ang madakila at pangarangalan, Panginoon, ng aming buhay. We honor you, Lord. We bless your name. Ang tanging sa iyo po kami lumalapit. Sa iyo mahabaging biyaya, Panginoon, kami ay nananampalataya. Salamat, O Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Hesukristo na Panginoon natin, sa kanyang kapurihan, karangalan, kalwalhatian at kapangyarihan. Mula pa nung una, ngayon at magpakailanman, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Pagpala po ba ang bawat isa? Amen. Amen. Nawa, next Sunday po ay magkita-kita tayo muli at bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po natin papurihan ang ating Panginoon. Kapangyarihan